Hello, ako nga pala si Raymond Canha from BID 4B. Okay. Ngayon ay pag-aaral natin ang patungkol sa during American period sa Pilipinas o sa Palawan sa taong 1898 and 1946. Bago ang American period, nasakop muna tayo ng mga Spaniards taong 1565 o 1898 sa loob ng 333 years. Bakit? Pagkatapos ng pagsakop ng mga Spaniards sa atin noong 1898 ay nasakop ng mga Amerikano sa parehong taon. Bakit kaya? Kasi yung panahon pa ng Spaniards, ibininta ang Pilipinas sa Amerikano sa pamamagitan ng kasunduan na Treaty of Paris na sa halagang $20 million para mapasa sa ilalim na sa pamumuno ng Amerikano ang Pilipinas. Okay. Magsisimula tayo sa taong 1898. Gaya ng sinabi ko kanina na nagkaroon ng kasunduan na Treaty of Paris na bininta sa halagang $20 million. At sa parehong taon din, binigyan tayo ng pagkakataon ng sariling government at unang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Sa susunod na taon hanggang 1934, patuloy pa rin silang nakikipaglaban sa mga Espanyol para mapaalis sa Pilipinas. Pero ang pagkikipaglaban nila ay peke lang para matakpan na binili tayo ng mga American sa mga Espanyol. Okay, after that, 1935 to 1946. Sorry po, nabulo lang. Ito yung tinatawag na Commonwealth era. At sa ilalim ng pamumuno ni Emmanuel L. Quezon taong May 14, 1935. Sa panahon din yan, tinatag ang Land Settlement Program taong 1935 sa Mindanao at saan kaya? Sa Palawan. Okay, natapos na tayo sa Commonwealth. Mayroon pang nangyari na tinatawag natin na the arrival of Thomasites. Ito yung grupo ng mga American teacher na dinala dito sa Pilipinas na magturo o mag-establish ng education. Kaya nga nagkaroon ng mga establishment tulad ng mga malalaking university katulad ng Santo Tomas University at marami pang iba. Yun yung mga nangyari sa Thomasites. May isa pang pangyayari na tinatawag nating the establishment of Iwahig and Pinal Farm and Palawan. Pinal. Ano kaya ito? Ginawa ang Iwahig para sa mga Pilipinong hindi sangayon sa pamumuno ng mga Amerikano. At ang mga rebelde o Espanyol na natira. Bakit kaya walang bakod ang Iwahig? Alam niyo ba ang pinaka-reason? Okay. Ano yun? Ang reason nun ay ang lamok o mosquito. Bakit? Kasi dati uso yung lamok na may dalang malaria na dati wala pang lunas. Pero ngayon ay may lunas na. Isa sa mga reason dyan na mainit ang Iwahig at para makita ang mga tawag dito prisoner
na nagtatrabaho at palagi nilang nililinisan para sa hindi sila kagatin ng lamok. Kasama din dito sa mga nangyari ang Colon leprosarium. Ano kaya ito? Ito yung panahon na laganap ang leprosy o kitong. Yung pag nagkasakit ka nito, tinatawag nila na yung buhay ka pa tapos nagkakaroon ka ng tawag yan, sugat-sugat. Sugat-sugat. O nabubulok. Yan nga, nabubulok ang yung parte ng katawan mo. Ito yun din yung tinatawag na buhay ka pa pero nabubulok ka na. Dinadala sila sa doon sila dinadala sa isla ng Colon upang doon sila i-isolate. Upang doon sila i-isolate o i-quarantine. Kasi yung kitong ay wala nang lunas nung panahon na yon. Parang pinapabayaan ka na lang mamatay sa isla na yon. Kaya yun yung mga nangyari sa lugar ng Colon. Alam nyo ba? Alam nyo ba ang matinding nangyari sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng Amerika? Ay ano yun? Siyempre yung nagkaroon ng pananakop nagkaroon ng pananakop ang mga Hapon o tinatawag nating Japanese period. Anong taon ito? Noong taong 1942 at 1946. Ito yung mga pangyayari na sinalakay ng mga Japanese ang Pearl Harbor. Kasi yung mga Japanese ay mga imperial, mahilig silang manakop o magpalapad ng mga teritoryo. Pero alam niyo ba teritoryo? Pero alam niyo ba bago tayo sinakop ng Japanese, kaysa ilalim pa tayo ng pamumuno ng Amerika. Inuna nila ang Pearl Harbor. Ito yung military base ng Amerika. Upang humina ang Amerika sa loob ng 3 taon. Maraming nahirapan, maraming namatay. Nagkaroon pa ng death march. Yung mga nakasurvive nung death march ay dinala sa Palawan o sa Plaza Cuartel. Doon sila pinapatay, sinunog, tinorture. Yun yung mga sundalong Pilipino at Amerikano. Mayroon mga tawag dito, mga nakaligtas. Ano ata yun sila sobra 10. Basta sobra 10 sila. Palagay na lang natin 11 sila. 11. Okay, pagkatapos nun ay ipakilala ko si Dr. Eugenio Mendoza, isang governor na pumalit kay Locke Wright na isang general ng Amerika. Itinatag ni Mendoza ang guerrilla Mendoza Unit upang lumaban sa mga Hapones dito sa Palawan. At sa panahong yon, bumawi ang Amerika. Binumba ang kapital ng Japan na Hiroshima, Nagasaki na nagpahina sa mga Hapon sa Pilipinas.
At patuloy ang pakikipaglaban ng mga American sa mga Hapon. At sa taong 1946, binigyan ang Pilipinas ng sariling kalayaan ng Amerika noong July 4, 1946. Dito nagtatapos